po ay dating seafarer sa isang cruise line company. So since 2012 hanggang nung pandemic ay sumasampa po ako ng barko. 8 months na akong hindi sumasampa noon, walang income. So halos naubos na rin lahat ng ipon, mga alahas na naipundar ko, na isanlana, na rimata na. Maliban na lang doon sa motor ng tatay ko, which is binili ko 3 years before the pandemic. So kinausap ko siya na kung pwedeng ibenta natin at yun yung gagawin kong puhunan. Simula nung pandemic, lumalakas yung hydroponics industry sa Pilipinas. Walang nagtatanim sa lugar namin ng lettuce. Nagsasanggipsal kami sa city. Pag-uwi namin sa Bantayan Island, wala kaming mahanap na sariwang mga lettuce for sanggipsal. Kaya naisip ko na pag-aralan siya at magtanim ng sariling lettuce. Kaya lang kalaunan, nung nagka-pandemic na, dumadami na yung tanim ko, hindi na namin maubos. Sinubukan kong i-post sa social media. Nagulat ako, marami palang mahilig din sa lettuce. Kaya naisipan kong gawin siyang negosyo. Yung isang kasamahan ko kasi sa barko, siya yung nag-refer sa akin. Pare, baka gusto mong subukan to, mag-apply. So sinubukan ko. After ilang months, na-approve naman yung loan ko. So yun na yung ginamit ko para mapalaki pa yung negosyo ko. Kasi ang startup sa hydroponics, pagka nag-commercial ka, talagang malaki talaga ang startup. Na-release siya nung November, tapos tuwang-tuwa ako kasi ang produkto ko kasi is lettuce. So 45 days siya from sowing, harvest na siya. Pag nagtanim ako nung first week ng November, ang harvest niya is December 24, 25, which is Christmas season. So nung binigay sa akin yung pera, tuwang-tuwa ako. Talagang tinrabaho ko kaagad, nagtanim ako ng marami. Tapos maganda ang tubo ng tanim ko. Nung mga 1 linggo bago ang harvest, halos sold out na siya. So naglalaro na sa isipan ko kung magkano yung kikitain ko. Kinukompute ko na. Kaso dumating ang bagyong Odette. 1 week before ang harvest, dumating yung bagyong Odette. Isa ang Central Visayas sa matinding tinamaan ng bagyo na yon. Kaya nasira yung greenhouse ko. Sobrang lungkot ko kasi unang beses kong kikita ng malaki sana, wala akong problema sa marketing kasi naka-reserve na siya. Tapos biglang wala pa akong benta, lugi na ako kaagad. Ang laki ng lugi ko. So that time, sabi ko, tama ba itong desisyon ko na tumigil sa pagbabarko? Kasi kung tutuusin, hanggang ngayon, yung kinikita ko sa negosyo ko, wala pang 20% yan sa kinikita ko sa barko. Ang daming naglalaro sa isip ko, mga negative na bagay. Sabi ko, parang hindi yata sa akin itong pagninegosyo kasi yun yung unang beses ko nag-scale up ako into commercial. Hanggang New Year yun, yung nasira na production ko kasi sunod-sunod na yan, naka-cropping schedule ako every week ang harvest. So ang laki ng sira, ang laki ng lugi ko. Kung magtatanim ako ulit, 45 days pa bago ko siya ma-harvest. Nung mga first week yata, second week ng February, nakatanggap ako ng text galing sa Small Business Corporation. Sabi sa akin, Mr. Pasilan, you are eligible to apply for our audit rehabilitation program. Maximum amount is 50,000. So tuwang-tuwa ako kasi marirevive ko yung business ko So nag-apply kaagad ako. Tapos nung first week ng March, nagtanim na naman ako ng maramihan talaga. Ang harvest noon is April, second week ng April, which is Holy Week. Holy Week doon sa amin, Bantayan Island, dinadayo yan ng napakaraming tao. Sabi ko, ito, hindi na babagyuhin to kasi summertime na yan So maganda din yung panahon. So same scenario nangyari nung Christmas. Maganda yung tubo ng tanim ko, tapos 2 weeks siya bago ang harvest, bago yung Holy Week. Dumating na naman yung bagyong Agaton. So puro ulan yun, 2 linggo. Ang tubo ng lettuce ko ang pangit, hindi mo maibenta kasi siya yung tinatawag sa na leggy. So depressed na naman ako kasi wala talaga, di talaga ako kumikita Ganun. Tapos ang kalaban kasi ng farmer is ang kalikasan. So hindi mo makokontrol, wala kang magagawa. Sabi ko, parang may ibig sabihin, parang senyales doon, titigil na talaga ako sa pagninegosyo kasi 2 sunod na Kung kailan may okasyon, kung kailan maramihan, kung kailan pa-sold out na yung produkto ko, saka talaga may dumarating na hindi maganda.
So nag-decide na talaga ako that time, natitigil na talaga ako. Sabi ko, ayoko na, hindi na ako talagang babalik na ako sa abroad. After ilang araw, nakatanggap na naman ako ng text from SB Corporation, approve na daw yung 50,000 na loan ko. Sabi ko, hindi ako pinapatigil din itong ng SB Corporation. Alam mo yung parang magulang ng mga mga MSME, yung SB Corporation. Alam nila kung ano yung kailangan mo, alam nila may problema ka kahit hindi mo sasabihin sa kanila. Sobrang nagpapasalamat talaga ako doon sa sa SB Corporation. So yun na yung ginamit ko ulit para makabangon. Isang araw nagulat na lang ako, lumalaki na yung market ko. So nauubusan na ako ng doon ko na naramdaman na, medyo nabuhay na talaga yung business ko. So yun na, tuloy-tuloy na hanggang ngayon, nag-apply naman ako ulit ng suki. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka patalo. Tapos hanggat nandyan yung SB Corporation na laging nagpapautang, may pag-asa pa talagang umasenso.